magandang umaga, araw, gabi sa inyo. Ang ilalagay ko ngayon sa video evaluate, naka sulat na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kapuluhan. Kaya kung ginagamit mo yan, ang pangalan ng Diyos sa mga biro-biruan, sa tawaran sa palengke, bawal pala yun sa Diyos. Kaya kailangan may respeto tayo sa Diyos, huwag natin isama sa mga biro-biruan. At para din na tayo magtagal, ito na po, pakinggan natin. Pakinggan mo ang sabi, kapatid, na 7, kapatid na Daniel. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ayon. Kaliko mo nga sagrado yun, ano? Hindi mo nga dapat gamitin o kuhanin sa gagamitin mo sa bagay na walang kabuluhan, no, kapatid. Yan ang isa sa mga utos sa 10 utos na huwag mong basta binabanggit o ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Yung salita namang itinranslate, huwag mong babanggitin. Ang pinanggalingang salita sa Hebreo ay nausaw, na ang kahulugan ay kuhanin. No, kuhanin. It is literally, figuratively, absolutely, and relatively to accept, advance, arise, able to, etc., etc. Ang daming kahulugan nung nausaw. Pero ang preferred meaning doon ay kuhanin o kunin. Tama ang pagkakatranslate sa English, kasi sa English hindi babanggitin ang sinabi. Ang nakalagay sa King James Version, thou shalt not take, huwag mong kukunin para gamitin, ilagay, banggitin. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Tama, appropriate yung pagkakasalin sa English. Huwag mong kukunin at gagamitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Huwag mong babanggitin, pwede na rin, huwag mong gagamitin. Ayun. Hindi aariin ng Diyos na walang sala. So nagkakasala sila. Parang ganito, para maintindihan mo ako, kapatid na Benho. Meron mga tao nagbibiruan. Ay, my God! Oh my God! Oh my God! Ganun ang ganun. Nagbibiruan lang, nagpapayabangan lang, nagkukwentuhan lang yung mga lasenggo. Oh my God, oh my God, oh Diyos ko, sabing gano'n. Tapos, sa palengke, nagtatawaran yung bumibilit sa kayong tindera. Diyos ko naman ikaw, napakabarat mo. Sabi, Diyos ko naman, napakabarat. Ba't kailangan isama mo yung pangalan ng Diyos sa tawaran ng isda sa palengke? Dapat hindi gano'n ang paggamit. Lumalabas, pag ginagamit mo sa walang kabuluhan, parang lumalabas kaaway ka ng Diyos. 139:20 ng awit. Pakinggan mo, kapatid na Benho. Sapagkat sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Ayon, ginagamit ng mga kaaway mo ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Ito ang pinakamabigat na kasalanan ng mga pastor ngayon. Ginagamit yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Hindi lang yung mga miyembro nila ang gamit ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, kundi pati pastor siya ang pangunahin. Paano niya ginagamit sa walang kabuluhan? Pakinggan mo sa Marcos 7:7, kapatid na Benhar.
Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ayon. Pagtuturo sila sa kanilang iglesia, utos ng tao. Tapos sinasangkalan ang Diyos. Ganon. Dinadahilan ng Diyos. Ang isa dyan, itong si Morris Cirulo eh. Matindi ang kawalangyaan nitong pastor na ito. Itong si Morris Cirulo. Sana marinig ako nitong walangyang matandang ito. No? Magsasalita ba naman dito sa Brazil, sasabihin, meron na ikang sinabi ang Diyos sa akin na, alin yun, na pagpapalain ko kayo, sabi, bibigyan ko kayo ng pagpapalang pinansyal, sabi raw ng Diyos. Tapos, kaya lang, tuturo ko sa inyo, mananalangin ako, sasabihin ko sa inyo paano kayo makakatanggap. Pero, yan ay kang telepono mo, hawakan mo, tumawag ka, gumawa ka ng commitment na 900 hiyaw. Hindi ka ako nito? Pinapasabi ba ng Diyos yun? Natitiyak wala sa Biblia yun. Itong pastor na ito, itong si Morris Cirulo, makapalang pagmumukha nito, isumbong ninyo ako sa kanya. Napakawalang hiyang pastor nito. Pakinggan nyo sandali, kundi walang hiya ito. Isa yan sa mga born again ngayon eh. Tuturo born again, kagaguhan yan. Pakinggan nyo muna sandali. My son, Deus disse a mim, filho, I want you to tell my people. eu quero que digas ao meu povo. Ano mo yan, naiintindihan nyo naman English eh, sabi niya. Sabihin mo sa aking mga tauhan, to my people, dito sa huling kapanahonang ito, sabi raw ng Diyos sa kanya. Ulitin nga natin yung kapirasong punto na yon. He said to me, son, Deus disse a mim, filho, I want you to tell Sabi my niya, he said to me, son, sabi ka sa akin, anak, pinapalabas niya, anak siya ng Diyos. Pero ako, tutul ako agad, anak ng demonyo itong walangyang ito. Bakit? Manluloko ito eh. Pakinggan nyo. He said to me, son, ano raw, tuloy natin. Na sociedade. Isso é muito importante. He said to me, son, Deus disse a mim, filho, I want you to tell my people. eu quero que tu digas ao meu povo, In this end time, nesses últimos dias, I have a very special anointing eu tenho uma unção especial I'm going to release upon them. que eu vou liberar sobre o meu povo. Something I have never done before. Algo que eu nunca jamais fiz antes. I'm going to release upon them Eu vou liberar sobre eles a financial anointing. uma unção financeira. Today, E eu quero te dizer hoje, something that has never ever happened to you before in your life algo que nunca aconteceu antes na tua vida will happen to you vai acontecer a ti. today Hoje, on this broadcast. neste programa, I am going to pray eu vou orar in just a few moments em poucos momentos for God to release His financial anointing upon your life. para Deus liberar a sua unção financeira sobre a tua vida. And I'm going to tell you what the financial anointing is in just a moment. Eu vou te dizer o que é essa unção financeira em poucos momentos. But I want you to do this. Mas eu quero que você faça There's isso. a phone number on the screen right now. Existe um telefone aí na tela agora mesmo. If you want God to give you the financial anointing, Se você quer que Deus te dê a unção the financeira, end time financial anointing, a unção financeira dos últimos I dias, want you to pick up that phone. eu quero que você pegue esse telefone And I want you to make a commitment e eu quero que você faça um compromisso for 900 reals. para você semear R$900. You say, Brother Shula, I have never, ever done anything like that in my life, E você diz, irmão Cerula, eu nunca fiz isso na minha vida, especially especialmente not on television. para um programa de televisão. I tell you, Mas eu te digo, when you sow what God is asking us to do today, quando você semear o que Deus está nos pedindo, Tignan mo yan, no? Tignan mo yan, punto na yan. When you saw what God is asking us to do today, pagka itinanim mo yung
hinihingi ng Diyos sa'yo ngayon? Nanghihingi ba ang Diyos? Napakawalang hiya mo. You are shameless. You have lost every sense of shame. Morris Cirulo, to allege that God is asking for 900 reals. Shame on you. You are lying. 900 reals. Ganun ba kung humingi ang Diyos? May presyo? Wala namang ganun eh. Ang nasa Korinto, ikalawang Korinto 9, versikulo 7. Pakinggan nyo. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ang sabi sa English, let every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. I'm sorry to say this, but I have that feeling in my heart to show unto you people, pastors, leaders of religious groups that uses the name of the Lord our God in vain, in shameful teachings. But I'm sorry, they have lost every sense of shame. As it is written in the book of Ephesians, let us read that book of Ephesians, chapter 4, verse 19. Who being past feeling have given themselves even over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. In other translation, let us in the International Standard Version, since they have lost all sense of shame. They have lost all sense of shame. They have abandoned themselves to sensuality and practice every kind of sexual perversion without restraint. Napakatitindi ng walang kawalanghiyaan itong mga taong ito. Kagaya niyan, naku, sana makaharap ko yan. Gusto ko makaharap ko yung mga pastor na yan eh. Kahit na teleconferencing eh. Where in the Bible can you prove that on a particular day you are talking to the Brazilian that God is asking for 900 reals? That is shamefulness. Matinding kawalanghiyaan yan. Morris Cirulo, you are not a son of God. You are the son of your father, the devil, who is a liar. Because you cannot encounter any verse in the Bible that God is promising financial anointing in the last days. Financial anointing, where is that in the Bible? And where can you prove in the Bible that God is asking for 900 reals on that particular day? You are talking to the Brazilian people and you allege that why 9? Because it is 2009. Imagine that senseless reasoning. Let us continue that. Let us continue that particular portion. Why 9? He said. Let us see. You will receive from God Você vai receber da parte de Deus something you have never received before. algo que você nunca recebeu antes. Why 9? Por que 9? Brother Sulu, why are you asking for 9? Por que você está pedindo por 9? I'll tell you Eu why. vou te dizer por quê. Because this is the year 2009. Este é o ano de 2009. Bakit And daw number 9? Kasi ngayon daw ang taong 2009. Imagine this shamefulness. And there are Filipinos who are believing in this shameless man, son of Satan, not of God. I beg to disagree. Blatantly, you are a liar. There is no such teaching in the Bible. For you to be blessed by God, you have to invest 900 reals and you are going to sow 900 reals because it is 2009. Now it is 2020. Maybe he will be asking for 2,000. 2,000 reals is about
to 200,000 pesos. Ganyang kalupit yung mga walang hiya na yan. Ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kaya yan po, talagang masama yan, kapatid na Ben-Hur. Gagamitin mo ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, lalo na itong mga pastor. Nagtuturo ng aral ng tao, ginagamit yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan.